Sa totoo lang, hindi ako makapagpigil. Ito yung unang beses na magsasalita ako tungkol sa mga pinaparatang nyo about sa kapatid ko na meron siyang S-video. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko alam kung anong ginawa sa inyo ng kapatid ko para gantuhin nyo. Sa totoo lang, itong kapatid ko na to sa Ilanyay, hindi talaga lumalaban to kahit anong gawin sa kanya. Kahit bulihin nyo na, hindi po siya lumalaban. At yan ang lagi kong sinasabi sa kapatid ko na matuto kang lumaban pagdating sa mga ganyan. Dahil yung mga bully na yan, lalo mga abuso yan pag nakita nilang hindi ka lumalaban. Danas na danas ko na yan, may mga ganyan na ring senaryo sa amin nung high school ako, abangan sa labas, ibubuli yung ganito, pagtitripan yung ganito. Naku, wag na wag yung gagawin sa kapatid ko yan. Alam kong ginawa nyo na ilang beses na. Alam nyo, tuwing uuwi ito sa bahay, laging funny lang to eh. 'Di ba? Nagkaroon na rin kami dati ng mga isyong ganyan kasi dati, naikwento na rin to ng ate ko, umuwi na rin siya dati sa bahay, merong bubblegum sa ulo. Merong bubblegum sa palda. Tinatanong siya, anong nangyari? Sasabihin niya, nadikit lang. Tapos, umamin. Kaklase may lagay ng bubblegum sa ulo. Hindi ko alam, bakit hindi makatakas sa inyo yung mga kapatid ko? Ano ba? Sino bang may problema? Siya ba yung may problema kasi hindi kayo pinapatulan o kayo na yung may problema kasi kayo yung nang aabuso? Sa mga nagpapakalat dyan ng screenshot tsaka video about dito sa kapatid ko, alam nyo yan. Sigurado ba kayo nasa Elaine yun, yung kinakalat nyo na sinasabi nyo merong kumakalat na S? Siguraduhin nyo lang na sa Elaine yun ha. Patunayan nyo lang na siya talaga yun. Well, hindi ko siya literally kilala na kung ano talaga yung ugali niya outside. Pero hanggat maaari, inaano namin yung mga kapatid namin na mag-open palagi sa amin. Ngayon, yung pinaparatang nyo palagi sa kapatid ko, ngayon lang nakita ko kumakalat. Ang dami nyo kino-comment dyan. Pinifiltered ko na nga lang eh. Kasi nagpapakalat kayo ng fake news. Yung sinasabi nyo na merong S-video si Elaine, hindi ko alam kung ano magiging reaction ko eh. Kumakalat siya ngayon eh. Ha? Sa totoo lang, ako may depression ako Sobra ako, grabe ako mag-isip, overthink ng negative talaga. Sana naman, pati yung kapatid ko, wag naman. Ako dahil sa social media, dahil sa malupit na social media na yan, kaya ako nagkaroon ng depression. Lalong lumala, dahil sa social media na yan. 'Di ba? Tapos ngayon yung kapatid ko naman, ayoko nakikita na yung kapatid ko na gito. Actually, itong picture na to is dati pa to. Pinakita ko lang sa inyo na siya sa Ilanyay. Huwag niyo yung kapatid ko. Huwag yung paratangan ng mga video-video may kumakalat na ginto. Paano kayo nakakasigurado na siya yun? Sinasabi pa ng iba dyan, dati daw yun. Nung hindi pa kami nagbablog. Ha? Siguraduhin nyo paiimbestigahan din namin yan. At sa nagpapakalat ng screenshot dyan, nagpapakalat ng screenshot na video kuno, nasa Elaine daw yun, na siya daw yung nasa S-video na yun. Magkakaalaman po tayo. Hindi po namin kayo uurungan. Ipapaimbestiga po namin yan. Huwag naman yung kapatid ko. Ang toxic ng pamilya ko, isama nyo na rin ako sa toxic na yon. Alam nyo ba mga kapatid, dati ganun po talaga kami. As in, mas sobrang toxic pa. Ito, gusto ko lang din i-share sa inyo kasi sobra ko pong namimiss ngayon yung mama at papa ko. As in, gusto ko silang makita at excited po ako na magkakasama-sama ulit po kami. So, sa mga nagtatanong po dyan, bakit hindi po namin kasama sila mama, papa, si Ena, tsaka si ate Erica. Actually, mga kapatid, wala po kaming issue. Kasi po, may kanya-kanya rin po silang buhay. Lalo na po yung kapatid ko, may pamilya na rin po itong si Ena, pati po si ate Erica. Pero one of these days, mga kapatid, magkakasama-sama po kami. Eto mga kapatid, pinag-isipan ko to ng mabuti kung i-open ko ba siya sa inyo. Pero sige, para magbigay na rin ng inspirational sa inyo. Alam ko mga kapatid, ang pamilya kasi hindi po perpekto yan. So, may mga nagkakamali, may mga hindi nagkakasundo sa pagitan ng magulang, pati anak, nagkakamali ang anak, nagkakamali rin ang magulang, pero at the end of the day, magulang mo pa din. So, kami po kasi magkakapatid is very emotional kami pagdating sa isa't isa. Yung emotional po namin is pikunan. So, palagi kami napipikon, hindi marunong tumanggap ng pagkakamali yung bawat isa sa amin pagdating sa amin. Halimbawa, may iko-correct kami, may iko-correct kami, iko-correct ko namin yung mga kapatid namin, iko-correct din kami ng mga kapatid namin. Nagkakasilipan kami. Alam niyo mga kapatid, ganito po yan mahaba-habang kwento to. Ito po, yung dalawa kasing kapatid ko na to, si Adrian at si Elaine, hindi na nila naabutan yung hirap ng buhay na meron kami talaga. So, kami po kasi dati, 4 lang kami. Si Ate Aya, si Ate Erica, ako, tsaka si Ena. So, mahirap po talaga yung buhay namin noon pa. So, really blessed na lang kasi maaga din binigay sa amin ni Lord. So, lumaki po talaga kami na palagi magkakaaway, palagi nagsisilipan, nagseselosan. Yung mama ko po pala waray, kaya matapang yan. So, yan mga kapatid. Ako po kasi maaga rin po akong nawala sa amin. Parang 15 wala na ako. Si ate 18, si ate Erica 14, si Ina rin ata 14. Wala na po sa amin. Kasi nga po, gusto namin makatakas doon sa bahay. Ayaw namin sa bahay kasi nga, palagi kaming may mga issue, palagi kami nag-aaway-away. So, alam niyo mga kapatid, na-realize namin nung wala na kami sa bahay few years, nung nagkakasarili na kaming buhay, nagkakaisip-isip na kami,
palagi namin namimiss sila mama. Kaso natatakot kami kasi nga yung nanay ko po kasi is matapang. So natatakot kaming ma-award. So yun mga kapatid, syempre, dahil nga palagi kami nag-aaway-away dati, nakakapag-open kami sa mga barkada namin about sa family namin. Especially pagka nakikita namin yung barkada namin is yung pamilya nila is maayos. Hindi perfecto, pero masaya. Yung ganun. Sa amin kasi, somehow nagiging masaya din, pero lumaki nga kami sa puro katoksikan. Pero hindi naging hadlang yun para makumpleto ulit kami magkakapatid. Nakita nyo, kumpleto kami lahat dyan mga kapatid. So, syempre, no, nag-i-start din kami mag-vlog doon, hindi rin naman ganun kadali kasi may kanya-kanya kaming gusto. Hindi naman lahat is gusto mag-vlog. Hindi naman lahat kami magkakapatid gusto magpakita sa social media. Even yung papa ko ayaw din talaga. Yung mama ko naman ngayon, okay, gusto na rin sumama sa amin. Alam niyo mga kapatid, ako pag gusto nyo malaman nyo, ang hindi ko po palaging kasundo sa bahay namin ay si Ena. Ayan, si Ena, hindi ko siya palaging kasundo pero okay kami. Tapos si mama naman po, talaga, lagi kaming nagkakasagutan ni mama pero I realize na mali talaga ako na sagutin yung magulang. Dumating pa sa punto talaga nag-away kami. Pero syempre at the end of the day, kami lang din naman ang fix niyan. So may mga time na kailangan ko ng yakap ng magulang. Sa totoo lang, yung mama ko kasi talaga waray matapang, ipaglalaban yun kung ano talaga yung ano niya. Pero ngayon, nasasabihan ko na yung mama, wag na iwasan na natin yung toxic. Nasasabihan ko naman ngayon yung mama ko na ganun. Kaya sa mga nagsasabi na parang nagsisiraan kami, naiintindihan naman namin yung bawat isa kasi that time noon alam na namin talaga na toxic kami. Ngayon alam namin na naging toxic kami noon. So nakakapag-open kami sa ibang tao like buti pa kayo ganyan yung pamilya kasi yung ganito ganyan. So mali pala kami doon. Kasi syempre imbes na pinag-uusapan namin is nakakalabas pa sa ibang tao. Pero isang bagay na lang din ang natutuwa ako ngayon mga kapatid kasi very open na rin naman kami sa isa't isa ng pamilya ko. So intindihan, unawaan. Pero syempre hanggang ngayon inaaral pa rin po namin kung paano kami magtatagpo sa gitna. Pero syempre, naniniwala ako, nandiyan si Lord, nandiyan si Lord, ipapagitan namin sa amin yan para magtagpo kami lahat sa gitna. So, hindi perpekto yung pamilya ko, kagaya ng pamilya ng iba, nag-aaway-away, nagseselosan, minsan nakakapag-open sa mga barkada about sa nangyayari sa pamilya. Pero syempre, at the end of the day, pagka nag-usap lang din kayo, pinag-usapan nyo na maayos, magtatagpo kayo sa gitna. So, yun mga kapatid, namimiss ko lang kasi talaga yung mga mama ko, tsaka yung papa ko. Gusto ko silang makita, gusto ko silang yakapin, gusto kong sabihin sa kanila na mga pasensya na matigas yung ulo namin. Kasi magkakasundo na rin naman po kami magkakapatid, lalo na si ate, close na close kami, Adrian tsaka si Elaine. Syempre, as si ate kasi yung nag-guide sa amin, gusto niya mapaayos yung buhay na meron kami. Si ate kasi lahat ang nag-manage sa amin sa ngayon. Kumbaga parang gusto niya mapaganda rin lahat yung buhay namin. Hindi lang parang gusto niya mapaganda. Even ayun, si ate at si mama nagkakatampuhan din sila. Pero syempre, at the end of the day, mas iisipin pa rin natin yung pagmamahal sa pamilya. Hindi perfecto, hindi rin maganda yung mga nangyari sa amin before sa family namin kasi sobrang naging toxic kami. Pero at least alam namin na naging toxic kami. So, pag sa amin may nag-aaway-away, lagi namin sinasabi, wag na tayo magtinoxic, wag na tayo mag-toxic-toxican. Kailangan pag-usapan natin yung mga bagay-bagay kasi tayo mismo ang pifix niyan. Especially, nasa social media tayo. So, mamaya, may kumalat na ganito, may kumalat na ganyan, kaysa nag-open tayo sa ibang tao. So, sa atin na lang, 'di ba? So, yun yung sinasabi ko sa pamilya ko kasi yung ibang tao, magiging ano pa nila yan parang magiging ano pa nila sa inyo na pang-asa, di ba toxic kayo, ganito, ganyan. Pero wala kami magagawa kasi hindi lahat ng tao is mapiplease namin. Importante, kami magkakapatid, is pinifix po namin yung relationship namin sa mga magulang namin at yung relationship ng magulang sa amin. So, nagkakaroon na po kami ngayon ng connection unti-unti. Pero wala po kaming issue, kaya hindi sila kasama sa mga vlog. So, sana nasagot ko yung tanong nyo, konti lang yung kinuwento ko about sa family namin, kung paano kami nag-start, kung bakit hindi kasama, kasi nga po may sariling buhay at pamilya. Pero sa mga susunod po na mga araw at linggo mga kapatid, makikita nyo na po sila, nakasama po namin sila. So lahat kaming pamilya magtutulungan. So walang problema na hindi masusolusyonan kasi at the end of the day, kayo lang din pamilya ang magtutulungan tsaka magdadamayan sa huli. So yun lang mga kapatid, sana ewan ko kung maganda ba yung na-share ko sa inyo, pero wala naman na akong sasabihin ng ibang tao about sa family ko. Kasi ang dami nagtatanong talaga bakit hindi kami magkakasama, bakit di kami kumpleto, bakit magkakapatid lang kami. So gaya ng ibang family, nagiging toxic minsan, nag-aaway-away, nagkakatampuhan, pero at the end of the day, kami lang din yung magdadamayan. So yun lang mga kapatid.